Wala ba naging problema? Wala naman. Ginawa ko lahat ng tinuturo natin sa computer. I made sure that na-shade na mabuti lahat ng aking napili na ihahalal. Tinignan ko na mabuti yung resibo. Maganda ng sa aking ginawa. Wala namang problema. Sir, after ni po bumoto, proceeded po sa church eh. Pwede ko bang malaman mo ano yung meron pa yung nag-sell, sir? Or ano yung... Well, with the idea that Vox Populi, Vox Dei, I just ask that God's will be done. Because after all, that is what the election should be about. Pero sir, sinabi ko kasi before po na talagang confident kayo, pero recently kasi sir, meron di ba mga layaan or parang mali po sa sampling ng balota, and how do you feel about it? Well, we're hopeful that we are still going to get a orderly and honest election. I was watching the procedure very closely. Mukha namang simple lang. Palagay ko naman naunawaan ng ating mga magiging naboboto ngayong araw na madali naman ang proseso. So I hope that yung ano yung nangyari sa akin, yun din ang mangyayari sa lahat ng mga bumoto na simple lang, hindi nagka-problema. Yung aking binoto, yung aking sinade, yun ang lumabas ko sa resibo. At sana lahat rin ganyan ang magiging karanasan dito sa halalan ngayon. Sir, na-expect ba natin magkaroon ng konting mga problema? Lagi naman, siguro kahit paano sa dami ng presinto, sa dami ng bumuboto, ang pinag-usapan dito ay milyong-milyong tao. Kahit paano, may magkakamali, kahit magkakaproblema sa machine. Pero sana naman, handa na ang ating Comelec, handa na ang Smartmatic para kahit na magkaroon ng kahit na anong problema, ay mabilis nilang ayusin at hindi maapektuhan ang kredibilidad ng halalan. Sir, may mention kayo na may vote buying sa mga barangay chairman saka sa mga mayors? Nako, kulang na lang magtayo ng buying station. Ang grabe ang bilihan ng boto, hindi lamang dito siguro hindi gaano, pero sa ibang lugar talagang balitang-balita at namomonitor namin ang mga report na unang-una kahit saan may bilihan ng boto at pangalawa, ang laking halaga ng pera ang binabagsak. Kaya ang payo namin sa ating mga kababayan ay basta kahit ano pang ang gawin ninyo, kung ano ang talagang inyong pagpili sa ating mga kandidato, yun ang ilagay ninyo sa balota. At huwag na ninyong pansinin yung mga vote buying na yan. Kunin yung pera kung sakali, pero huwag kayong boboto sa sinasabi na iboto ninyo yung gusto ninyo. Sir, may particular area, sir? Persons involved, sir, sa mga areas, sir? Wala pa akong nabalitaan na walang balita na may very active vote buying ang binabagsak na pera sa araw na ito, sa nakaraang ilang araw at sa voting day, election day, napakalaki. Kaya siguro kailangan natin tignan ng mabuti saan ba talaga nanggaling ang mga malalaking halaga na ibinibigay sa hindi lamang sa mga leader, kundi pati sa mga voter. Sir, will you have any information kung partido po particularly Responsible, sir. responsible po for buying? Well, I can practically give you a price list of those that have been buying votes. Siguro, I ask, maybe that's something that I can ask the media to help with. Umikot kayo, magtanong kayo, kaninong boto ang binibili para makita natin kung sino ba who is most responsible for the vote buying. I think the media has a farther reach than myself alone. So, tignan niyo yung mga network ninyo na nakakalat sa buong Pilipinas. Siguro, pinakamaganda, tanong ninyo sa mga nagbebenta ng boto, sa mga namimili ng
kaninong boto ang kanilang binibili. Sir, how will you monitor po yung counting and all? Well, we have our own internal quick count that we have done in cooperation with several quick count networks. We have actually several different quick counts in my headquarters alone. So that's what we'll be monitoring. We'll also be watching, of course, what is being broadcast on TV, on your station, on all of the social media to see what is the feedback. So I guess we'll be monitoring the same as everybody else, watching TV, but also monitoring on our own internal quick count. Okay. Sir, lastly, message to your supporters. Once again, please, all our supporters, and for that matter, all registered voters, please go out and vote. It is the pinakamahalagang karapatan ng isang mamamayan ang makaparinig ang kanilang boses sa araw ng halalan. At huwag kayong madadala sa mga malalaking pera na ino-offer para bilhin ang inyong boto. Huwag niyong pabayaan na mawala at matahimik ang inyong boses lalo na sa araw na ito. Huwag niyong pabayaan na masawi ang tunay na ninanais ng ating mga kababayan para sa ating mga leader sa susunod na administrasyon. Maraming salamat.